Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jab. Kumusta po kayong lahat? So yun guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa ating private reading, ay nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko. Message lang po kayo. So, tingnan natin, kanina ba tong love reading? Hindi tayo nakagawa kahapon guys kasi nasa biyahe ako. Ngarag na ako. Parang wala na sa oras para makagawa pa ng daily love reading. So, pasensya na sa mga nag-aabang. Okay, so tingnan natin kanina tong daily love reading. Okay, kanina tong daily love reading. Kanina tong love reading, spirit guide. Overall energy. Meron tayong girl with a snake. May umaahas. Ayan, sa mga in relationship guys. Meron ditong someone na umaahas sa person mo. May umaakit sa person mo. Someone na basta medyo may pagka-charming itong taong to, no? So, pwedeng malapit lang sa kanya. Pwedeng duda mo na to. Ngayon, wala ka naman pagdududa, guys. Huwag dati masyadong i-claim. Baka kasi mag-overthink kayo, no? So, yun yung nasa sense ko rito, guys. Parang broken-hearted itong person na to sa person mo. Okay? Yun yung nakikita ko dyan, no? Kasi nga, ayan, no? Parang broken-hearted siya, nadadown siya, lalo na at nagsiset ng boundaries yung person mo sa taong to. Kumbaga may pag-iwas si person. So, siguro nakukonsensya yung person mo kung bakit iniiwasan niya etong taong to. And ngayon parang hindi kayang tanggapin netong isa. Okay, netong person na to na umiiwas yung partner mo. Okay? So, by the way, tingnan pa natin. Kanina tong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong date. Meeting someone new. Dating, get back out there. Plan, set a date. So, alam mo, bago lang to, no? Ayun, no? Parang nakadate siguro to ng person mo or nakilala lang somewhere, no? So, yung nasa sense ko dyan, guys, parang, ay na nga, parang yung person mo din kasi yung nag-tempt na lumapit dito. Kumbaga, yung person mo din kasi yung nag-insist, no? Then, etong taong to, wala naman din ata siyang intention. Etong someone, parang other person. I think wala naman talaga siyang intention that time. Pero, parang inakit kasi. Okay? So, parang nadala naman tong isa. Yun po yung malinaw na nakakita ko dyan. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Kanino po itong love reading? Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong karmic relationship. Fleeting, trigger, turmoil, resentment, lesson, letting go, and loving you. So, yun. Karmic to, no? Yung nangyayari sa relasyon nyo ngayon ng person mo is possible na karmic mo daw si person. Kung bakit siya, guys, nangyayari. Okay? So, yung malinaw na nakikita ko rin dito, guys, kasi parang meron kayong unfinished business ng person mo sa past life, no? Kung bakit nangyayari to. Baka kasi tanungin ng iba sa inyo, bakit nangyayari to? Bakit ganito ginawa niya sa akin? Pwede kasi guys sa past life, pwedeng ikaw yung may kasalanan sa person mo. Ayan, baka may magalit sa past life guys hindi sa nakaraan, sa kasalukuyan. So ito guys ay sa nakaraang buhay, no?
pwedeng meron kang nagawa or meron siya nagawa na parang kailangan yung pagbayaran or same kayo na pumasok sa kasalanan sa past life nyo, no? And kung bakit guys, ito, merong other person, I think ito yung someone na nasaktan din sa past life. So, kaya may karmic dito, ayan. Karmic mo siya, parang kailangan nyo siyang ma-overcome. Kasi once na ma-overcome nyo to at napagbayaran nyo yung karma, smooth na yan, okay? Mas maayos na. Marami na lang possible ang gustong manira. Ay, marami na lang ang gustong manira nung relasyon. Kung sakali na maayos or magkaroon talaga ng settlement. Like, eto. Kung may pag-iwas dito yung person mo, guys, expect mo na parang may paghahabol. Yung other person, gusto niya na parang closure. Gusto niya na maayos yung connection nilang dalawa. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Kanina tong love reading. Okay. So, meron tayong separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure future. So, ikaw, ayan, nagkaroon ng separation sa inyo ni person mo. So, I think malaking revelasyon to nangyari na to. And itong separation na to, pwedeng lately mo lang din nalaman, kaya nag-decide ka, I think, na maghiwalay na lang. Kumbaga parang hindi mo na rin siguro kayang parang panindigan or hindi mo na rin kaya na parang sikmurain kung ano yung mga ginagawa niya sa inyo na possible na paulit-ulit. So, nandun yung yung stress na ginawa niya sa inyo na mahirap nang alisin, mahirap nang i-overcome. Okay? Sa end mo, kasi nandun yung, parang willing ka pang patawarin, pero kung paulit-ulit naman ginagawa sa inyo na ganito, and I think, possible na hindi nyo na guys bibigyan pa ng chance. Pero ito kasi guys, willing yung person mo na magbago. Like what I said, yung other person, yung third party, or kung ikaw yung third party, basta ito, yung karibal mo. Ito yung naghahabol dito sa partner mo. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang lumayo tong partner mo. Okay? So, siguro, kaya nagkaroon ng separation din, pwedeng choice mo, or pwede rin naman guys na mutual, no? Pwede rin naman guys na hindi siya makapag-isip. Siya yung nag-let go, pwedeng ikaw or pwedeng siya. Ginawa niya yon hindi dahil para piliin tong isa, kundi para makapag-isip. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Okay. Okay. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong talking. Interested, conversing more, awaited message, arrive, text, call, email, hovering. Okay, so may nakikita ko dito after ng separation nyo. May someone na paparating. I think someone na mas interested or someone na I think ma-attract sa'yo. Okay? Kasi may nakikita na ako dito. Ma-attract sa itong taong to. And choice mo rin naman guys kung papapasukin mo sa buhay mo yan. Yung malinaw kasi na nakikita ko rito, interesado talaga sa iyo itong taong to. Okay? Parang waiting siya lagi sa message mo. Na-excite siya every time na magkausap kayo. Na-excite siya sa mga conversation nyo. Alam mo yun, parang excited itong taong to na lagi kang kausap. Okay, kahit naman minsan na parang wala nang saysay yung pinag-uusapan. Parang basta may nandyan lang yung presensya mo, na-feel niya lang. So, ano tawag doon? Attachment ba? So, I think na-attach sa inyo tong taong to. Okay, tingnan pa natin. Additional message. Ayan, magkabali-baliktad yung card. Kanina po itong love reading. Ayusin ko lang to guys. Okay.
Kanina po itong love, reading, spirit guide. Meron tayong not enough. Oops. So, ayan. Possible guys na makafeel ka nito, no? Ng insecurity, makafeel ka ng emptiness, makafeel ka na parang, baka may mali sa akin, baka may pangit sa akin. Ganon. Possible na ma-feel mo yan sa taong ito, no? Siya yung nagparamdam sa inyo. Isipin nyo na lang, guys. Again, ulitin ko, no? Isang tao lang yung nagparamdam sa inyo nun. Huwag nyo naman guys sana hayaan na mawala yung confidence mo. Huwag mo naman sana sobra kang maapektuhan dahil lang sa ganito yung tinrato sa inyo ng person mo. Or ganito yung ginawa niya sa inyo, no? Tapos tuluyan kang nawalan ng kinang, tuluyan kang nawalan ng interest. So, dapat, guys, ano ka pa rin, confident ka pa rin sa sarili mo, okay? So, by the way, tingnan natin, like, confident na kaya mo, na hindi ka naapektuhan. Kasi, habang nakikita ng person mo na affected ka, mas mag-a-assume siya na, mahal pa ako ng taong yon. Pag pinaramdam mo kasi nasasaktan ka, guys, alam mo yon, mas mapifeel ng person mo na pwede niyang ulit-ulitin kasi nasasaktan ka, then may chance na mapatawad mo siya. Diba? So, by the way, tignan pa natin. Pero depende pa rin yun sa tao. Kung itong taong to may konsensya. Pero again, guys, kagaya nga ng sabi ko kanina, si person, gusto niya talagang umiwas dito. Dito, no? Gusto nga niya makapag-isip-isip dyan. Nakikita ko naman na consistent. And feeling ko ikaw pa rin yung gusto niyang piliin. Kasi kung hindi ka na talaga mahal nito, ba't siya maguguluhan? Diba, pipiliin niya na to. Naguguluhan siya dito. So, nandun sa point na attracted talaga siya sa inyo. Okay, tignan pa natin. Okay. Meron tayong healing heart. So, yan. Nakaka-feel ka ng sakit. Normal yun, guys. Normal na makaramdam ka ng sakit dahil mahal mo yung tao. Ang hindi normal dyan, guys. Nalaman mong na nalaman mong may iba yung person mo. May iba siya nakausap. Tapos di siya kaya let go ng isa. Tapos ang saya-saya mo. Ibig sabihin, hindi mo talaga siya minahal. Pero ito kasi, guys, since nasasaktan ka, mahal mo. Okay? Kahit sabihin mo na hindi ko naman siya mahal, kaya ko naman yung sarili ko. Alam mo yung sinasabi ng tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ayan, matandang kasabihan pero totoo yun, no? Iba yung sinasabi ng bibig sa totoong nararamdaman. Action is louder than words. Kahit sabihin mo yan, kung sa action mo naman, masyadong, guys, masyadong OA, diba? So, talagang ganon. Talagang etong person na to, ma-attract talaga. So, by the way, ma-attract pa rin siya sa inyo kasi nga, yung sinasabi mo, nahuhuli ka niya nakikita ka niya. So, ayan, marami na akong kasabihan sinabi, ha. Sabi nga nila, ang isda nahuhuli mismo sa bibig. Year of the water ka ba? Year of the water. A water sign. Sorry. Year of the water. Water sign ka ba? Cancer, Pisces, Scorpio. So, ayan. Baka malalakas na energy dyan. Tignan natin. Meron tayong hands of card. Take a chance. Risk. Being strategic option. Not showing hand gambling. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, etong hand of cards, ano to? Parang handang sumugal. Or pwedeng isinugal mo na lahat para lang dito. Yung kahihiyan mo, sinugal mo na yung dignidad mo, tapos wala pa rin naitama, wala pa rin nangyari. So, I think isa yun sa mga, naging conflict mo. Or isa yun sa mga naiisip mong dahilan kung bakit parang nasasaktan ka. Kasi isipin ng mga tao, yung judgment. Madami ka ng sinugal. Marami ka ng ginawang sakripisyo para sa taong to. Wala na lang maging magulang ka ng person mo.
So, by the way, tignan natin, meron tayong self-indulgence, focus on self, self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Okay? So, tignan pa natin. Kanina tong love reading. Additional message. Additional message. Oops, ayan. The Tower, ending. Naka-reverse. Naka-reverse, ibig sabihin pwedeng maayos pa to. Kasi basahin mo basahin natin. Disruption, chaos, rebuilding, death, unexpected change. So, may sumira. Pero since naka-reverse to guys, I think pipiliin pa rin, buuin to. Yun nga lang guys, may trust issue. Kahit mabuo to guys, nandun na yung issue. The devil, pero naka-reverse din siya kanina, no? So, itatry itong i-workout and itatry din guys na tanggalin na yung mga toxic. Okay? May nakikita ko guys na talagang si person magbabagong buhay. Okay? Kung ano man yung mga ginawa niya sa inyo before, paulit-ulit na cheating, babaguhin niya yan. Meron tayong 9 of Pentacles, security, gratitude, wealth, comfort, leisure. So, yung sinasabi sa akin dito guys, stability. Nagpaplano na tong person na to para sa stability niyong dalawa, no? Nagpaplano na siya guys ng parang siguro wedding or something na maging stable para sa pagsasama niyong dalawa, okay? Sinasabi naman niya, inamin naman niya na hindi siya nakontento before, hindi siya nakontento sa relasyon niyo dati. Pero I think malaking pagsisisi na sa kanya talaga yung ngayon. Okay? Pinagsisihan niya na yon and willing siya dito na parang willing siyang patunayan. And kung bibigyan mo siya ng chance na patunayan, okay? Pero ito na nga, sinabi naman dito, may umiiwas Maaring talagang siya lang yung lapitin ng tukso. And hindi niya lang guys kayang iwasan kasi mabait yung person mo Uto-uto. Ine-entertain pa talaga niya. Kasi siguro ayaw niyang mang-reject. Oo. So, by the way, tignan natin. Meron tayong The Hangman, sacrifice, faith, waiting, martyr, illusion, surrender. So, yung sabi rito guys, eto kasi conflict to. Meron kayong kailangang i-surrender na. Meron kayong kailangang i-give up. Meron kayong kailangang i-release. Something na conflict. The Hangman conflict yan Okay? Ngayon kung gusto niyo mag-work daw itong relasyon niyo na to, kailangan nyong i-release yung conflict dun sa relasyon. Ano ba yung conflict? Yung mga past issue. 'Di ba? Kung gusto niyo i-work out pa to, ngayon hindi niyo na guys gusto pa na i-work out to. So, hayaan niyo na. I-give up niyo na or panindigan niyo na tong ending na to. Okay? Tingnan natin. Additional message. Meron tayong, reconciliation. Magpaparamdam pa rin to, guys. Nakikita ko na makikipag-ayos pa rin tong person na to. Oo, kumbaga makikipag-ayos kung bibigyan mo siya ng chance ulit na parang patunayan yung sarili niya. Okay? So, by the way, guys, comment lang po kayo sa baba sa next batch. Sa mga gustong mapasama sa ating full moon manifestation. So, ayan. Comment lang kayo guys sa baba sa mga gusto makasama. So, by the way, meron tayong forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. So, yung sabi rito guys, kailangan ng pagpapatawad. Okay? Kung meron naman na kayo natutunan dito, so I think baka kailangan na magpatawad. Okay? Yung nangyari daw talaga sa inyo, kagaya ng sabi ko guys, is part ng lesson. Nangyayari siya kasi meron nga kayong kailangan matutunan dun sa bagay na yon. Hindi lang yan guys, basta-basta nangyari lang. Or putyo-putyo lang. Nangyari yan kasi may dahilan. Okay? Kailangan nyo pagdaanan kasi nga karmic kayo.
So, sabi nga nila guys, wag kang gagawa ng masama sa kasalukuyan kung ayaw mong sundan ka ng karma hanggang sa kabilang buhay. 'Di ba? So, lalo na sa relasyon, wag na wag makikipaglaro. Grabe yan guys. Yan yung tatawag na karmic. Meron tayong wedding. Ayan, naku, mukhang ikakasal pa kayo guys. I think ito yung stability na gusto niya ibigay sa inyo. Okay? Yung iba sa inyo guys, pwedeng ayan. Mag-aalok ng kasal. Okay? May magpo-propose. So, makikipag-reconcile siya. So, this time guys, parang ipagpapasalamat na itong taong to. Na binigyan mo siya ng chance. Then, hindi niya guys sasayangin yung chance na yon. Okay? And wedding, this situation involves marriage. So, pwedeng kasal na talaga kayo. And, I think itatry, ay pasensya na sa ingay ng motor. I think itatry na i-save yung marriage, no? Sa mga kasal na. Pero sa mga ano dito guys, pwedeng hindi pa kayo kasal, baka nagplano na magpakasal. Hindi lang siya natuloy kasi nagkaroon ng issue. So, yung iba lang sa inyo guys, pwedeng hindi nagplano. Basta may kasal na mangyayari dito, okay? So, by the way, tignan pa natin. Okay. Tingnan pa natin. Ano yung nararamdaman ng person mo? Nararamdaman niya sa inyo ngayon? Nararamdaman. Okay. Meron tayong self-indulgence, focus on self, self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. So guys, ito ha, self-indulgence. Parang focus pa rin sa sarili niya, no? Yung nararamdaman niya sa inyo, emosyon niya rito guys, ibig sabihin, kung ano yung magbe-benefits pa rin talaga sa kanya. Kasi inisip niya pa rin yung sarili niya. Inisip niya pa rin na kung ano yung makakabuti para sa kanya. Na parang, willing naman siya guys bumawi na parang, ikaw yung makakabuti para sa akin. So, once natanggapin mo ko, parang galing na channel ko, once natanggapin mo siya ulit, babawi siya. Hindi niya nasasayangin yung chance na yon. Okay? Tingnan natin. Meron tayong cassette, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. So, diba, yung nararamdaman niya sa inyo, guys, paulit-ulit na lang, guys. Na parang, paulit-ulit kang pupasok sa isip niya, nag-overthink. Bago matulog, naisip ka niya, pagkagising, ikaw agad yun na sa isip niya. So, hirap na hirap siyang mag-move on. Hirap na hirap siyang i-let go ka. Hindi niya kaya na mawala ka rito. Pero, ang lakas na itong taong to, napakatatag nito. Kasi kinaya niya. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong sunglasses, watching, looking, stalking, gaslight, perception, focusing out. So, yun yung nakikita ko dyan, guys. Ini-stalk ka niya ngayon. Okay? Ano nararamdaman niya sa inyo, guys? Stalker naman siya ngayon. Hindi niya kasi kinakaya yung pag-overthink. Siguro hindi niya rin kaya na mawala ka. Again, sabi ko nga kanina, kung naguluhan siya, ibig sabihin, mahal ka rin niya. Nandun sa point na parang siguro pinili niyang i-give up kayong dalawa, hindi dahil mas gusto niya piliin yung isa, kundi dahil naguguluhan siya. Okay? Mahal ka rin niya, mahal niya rin yung isa, pero mas pinili niyang iwasan yung isa at i-workout to. Ito yun sa inyo. So, sunglass ngayon, inaalam niya pa rin yung mga ganap sa inyo and may mga pagsisisi nga siya rito na ba't siya natukso sa natukso dito sa ahas. And masyado daw guys narcissistic yung taong yun. Masyadong mapanira, masyadong selfish. Ganon. Yun yung nasasagap ko dyan. Okay? So, yung nararamdaman niya sa inyo guys, ano naman yung tingin niya sa inyo ngayon? Paano ka nakikita nitong taong to? Okay, ano yung tingin sa inyo nitong taong to? Meron tayong health choice, making healthy choice in love and life, self-love, self-care, being happier. So,
feeling niya parang ito nga rin siguro talaga yung makakabuti. Yung mabigyan ka niya ng space para makapag-isip ka sa sarili mo and para makapag-isip din siya para sa sarili niya. So, yun yung nasa-sense niya dyan, no? Parang ito nga siguro talaga yung makakabuti para sa atin. Parang ganun yung dating sa kanya dyan. Parang kung ito yung makakabuti sa atin, makakabuti sa'yo. So, push. So, tingnan pa natin. Kasi nakikita niya na parang, space din siguro yung hiningi or ikaw din siguro yung nag-decide na or nanghingi ng space dito sa inyong dalawa. Na parang sige, bigyan natin ng space yung isa't isa. Okay, then I think binigay din talaga ni person para sa inyo. Okay? So by the way, tignan pa natin. Separation. Ayan. Kung paano kanya tignan ngayon, mukhang masaya ka naman nung panahong naghiwalay kayo. Mukhang nahanap mo na yung sarili mo. Mukhang okay ka naman. By the way, tignan pa natin. Meron tayong wedding ring. Ayun. Parang iniisip niya rito, guys, gusto niya talagang i-save, no? Kung paano kanya tignan, yan yung taong gusto kong pakasalan. Parang ganon. Yan yung taong pinakasalan ko kung kasal kayo. Yan yung taong iniwan ko. Dahil napapariwara ako. Parang ganon. Baka pariwara si person. Kung bakit, guys, naghiwalay kayo. I think yung iba sa inyo, baka fiancé nyo to. Then, hindi nga siya natuloy kasi may tukso. Okay, so paano kanya tignan? Mukhang parang pumabor pa sa kanya. Parang blessing in disguise pa yung nangyari na naghiwalay kayo. Kasi mukhang ang daming blessing na dumating sa'yo. I think baka nababalitaan ni person. Ganon. So, tignan pa natin. Ano yung magiging action ni person dito sa connection yung dalawa? Ano yung magiging action niya ngayon? Meron tayong healthy choice. Ayan, the Grim Reaper, the relationship is over, no second chance. Chances, grow and transform your life. So, ang dating sa kanya rito, guys, gusto niya ng second chance, pero yun na nga, pwedeng ang tingin mo na sa kanya is wala nang pagbabago, wala nang pag-asa, baka hanggang ganyan na lang siya, baka hanggang dyan na lang siya. Ganon. Tingnan pa natin. Meron tayong addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Okay, so guys, itong addiction na to, nandun yung pagiging dependent niya sa inyo. Kumbaga, hindi ka pa rin niya talaga kayang i-let go. So, kailangan niya lang talaga ng space para makapag-isip-isip. Pero babalik at babalik pa rin daw siya sa inyo eh. Okay? So, tignan natin guys ha. Ano pa yung additional message dyan? Additional message. Additional message. Meron tayong, is it true? I heard you were dating someone. Is it true? Please tell me. Tell me it isn't. So, kagaya ng sabi ko kanina, may someone new na ma-attach sa inyo, di ba? So, ayan, pwedeng kausap mo na ngayon, then pwedeng na balitaan ni person. So, gusto niya mapatunayan kung totoo ba na meron ka ng ibang dinidate. Or baka fake news yung nalaman niya kung wala kang kadate. Pwedeng may nagbalita sa kanya, may nakarating na fake news, and nabalisa siya. Focus on money. I'm currently focusing on my career and finances. My main priority is financial stability. Ayan. Workaholic din naman pala siya. And the future. I daydream about our future together, going on adventures, and growing old together. I want it all. So, yon. Diba? Inisip niya yung future niyong dalawa. Inisip niya yung mga plano niya sa future tapos hindi natuloy kasi nga nalihis siya ng landas. Ayun. So, I think iba sa inyo talagang waiting pa rin dito. And, yun naman yung nakikita ko dyan eh. Tingnan pa natin. The time turns hurt into grace. I choose us over and over again. So, by the way, tingnan natin yung zodiac sign. So, by the way, in general naman to, no? Nawawala kasi yung dice ko, guys. So, by the way, kung sino ka na nakaka-relate, I hope, or I think, para talaga sa'yo yung reading, no? As long as nakaka-relate ka, para sa'yo yung reading. Hindi ko na sabihin yung zodiac sign. Yun yung point ko, no?
Kasi nawawala yung ating dice. Nagpaligoy-ligoy pa ako. So, by the way, dun tayo sa energy mo. Ano yung nararamdaman mo sa taong yan? Ayan, the butterfly. Siya yung nagpabago sa inyo eh. Engagement rin talaga oh. 'Di ba? May plano kayo magpakasal or pwedeng ano mo to? Fiancé mo to. Or kasal na talaga kayo. So I think yun din yung isa sa mga iniisip mo dito or worry mo. Parang hoping ka na sana mangyari pa rin yung mga pangako niya. Okay? Yung mga pinangako niya. Tignan natin in the near future, sana kayo papunta ni person. Worth waiting for. So, pag-aantay guys, I think kayo na talaga yung tinadhana para sa isa't isa. Stay optimistic about your love life. So, eto guys, binigyan lang din talaga kayo ng space ni universe para mag-expand or mag-matured, hindi para sa isa't isa, mag-matured sa ibang bagay like experience, problema, struggle. So, yon. Kung bakit siya guys tinitouch sa inyo ni universe para mag-mature itong person na to. And also ikaw, keep an open mind. So, yon. Diyan madadapa yung person mo sa pagkakamali niya. So, parang hayaan mo. Guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye!